Hello mga kapatid, good evening, good morning sa inyo lahat, o good afternoon, whatever the time it is in your area. Magiging po itong pag-aaralan natin sa oras na ito ang implication of the tree of knowledge of good and evil to science, yung effect nito sa science. So, bago tayo lahat na magsimulang talakayin ito, inig kong dumalangin muna tayo sa ating Panginoon to guide us whatever it is natin makukuha sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Lord, we are approaching into your mercy seat that our brethren, Lord, hallelujah, Lord, we find grace, Lord Jesus, in you. Help us, Lord, as we study this topic, this moment, Lord, and may you guide us and lead us in all the truth, and have mercy on us, Lord, if we commit any sin against you, Lord, if we have offended anyone, Lord, hallelujah, Lord. We ask your forgiveness, Lord, and guide us, Lord. Give us, Lord, the understanding that your word, Lord, is life and our guide to our life in this world, Lord. Bless all the local churches, Lord, that needed a help and push from your mercy, Lord, and let your Holy Spirit guide them all, including our brethren, Lord, our brothers that is in the prayer covenant and Bible study, Lord. Have mercy on them. Give them such understanding that they will be guided upon Lord Jesus. And we ask this, Lord, in your mighty name, in the Lord of our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you, Lord. Maraming salamat mga kapatid sa time na binigay niyo sa panahon ito upang makinig dito sa ating topic. Dahil ito po ay napakahalaga. This is very important dahil ito po ay may kinalaman hindi lang sa nakalipas na panahon, but this is needed in our present age. Dahil tapos na po yung kapanahunan ng time ni Brother Branham, 60s, 70s, 80s, yung mga luma, mga abutan natin. At ngayon, this is 2024, which is from the from the rapture point of view, na ito lumang napakalapit na po talaga natin. Kaya alam natin that all things that was written in the Bible was being fulfilled. At nagpapasalamat lang tayo dahil ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin ng habag upang mapaabot sa atin ang mensahe sa huling kapanahunang ito at para sa mga nobya, of course. That we are not living in the Laodicean age but we are living in the bride age. Then yun po ang ating magiging katayuan bago dumating ang physical na pag-agaw sa atin. At many points of view na alam natin tayo nakalabas na sa Laodicea, sistema ng iglesia, at tayo po paroon na sa relasyon sa ating Panginoon na maigting dahil ito ay pagkakasal ng nobyo at nobya dito sa lupa bago ito agawin nating Panginoon. So we will start din po ng ating pag-uusapan po ay tungkol ito sa science. Dahil alam natin, okay, ito po ay isa sa mga dimension kasi meron tayong 7th dimension. Unang-una yung light, second is matter, 3 is time, fourth dimension is science, fifth dimension is hell, and 6 is paradise, and 7 is God or throne of God. So, makikita po natin dito na ang science ang ating tatalakayin, yung ika-4 na dimension. Okay? Then, napapansin nyo po, yung light, matter, time, and science, ito po ay matatampuan sa ating mundo or the earth or sanlibutan. Okay? Kasi nakakaranas tayo ng oras, nakakaranas tayo ng matter, light. Okay? So, iba yung dimension ng hell, paradise, sa God. So, itong 4 na ito po yung this is currently we are living. Okay? So, pag mas tinalakay na natin nakaraan itong 7th dimension, we will be dwelling most on the science. Pag-aaral natin, bakit
Nung kinain ba ni Eva at Adan yung tree of knowledge and good of evil, ang tawag dito, nandun ba yung tinatawag na science? Kasama ba dun doon? So, ito po ang tingnan natin. Sabi kasi dito, science is the study. Ang agham daw ay isang pag-aaral of the nature, kalikasan, and the behavior of our natural things. Ang pag-uugali ng mga natural na bagay. And the knowledge that we obtain about them. At yung mga nakukuha natin, dahil nag-aaralan nga natin sila, at nakukuha nating mga kaalaman. No? Yan ay according sa Collins Dictionary. Okay? So, meron pong tatlong malaking bahagi yan o branch ng science na yan. No? Yan po ay formal science, natural science, saka social sciences, and the humanities. Ito po yung kaya nga nagkaroon tayo ng social media, yung mga behavior na yan, no? So, makikita natin, pag-aaralan natin tatlong yan. Okay, sabi po kasi dyan, kung babasahin nyo, the branches of science also referred as sciences, scientific fields or scientific discipline, and commonly divided into three major groups. May tatlo pong bahagi ito sa grupo, no? May whole na bahagi. Kaya natin yung sinabi, yung formal science, the study of formal systems, such as those under the branches of logic and mathematics, which use as priori as opposed to empirical methodology. They study abstract structures described by formal system. Okay? Yung badang natural science is the study of natural phenomena. Yung mga natural, bakit nangyayari ito? Because it was, siyempre kapag ikaw ay isda, ikaw ay lumalangoy. Natural yun. That is not natural phenomena, no? Including cosmological, ating yan, geological, sa ating mundo, physical, chemical, and biological factors of the universe. Natural science can be divided into main branches, physical na science, and life science, which is the biology. Okay? Yung social science naman and humanity, the study of human behavior on its social and cultural aspect. Alam natin na popular sa atin yung mga social media, yung mga pinupost doon kapag may mga, sabi nga, human behavior, pag nagagalit, nagpo-post doon ng, nalalaman mo doon, iba-ibang, no, iba-ibang relationship, but that is a social, at saka may cultural aspect din sila. Okay, so pag natin sa empirical, ibig sabihin, hindi naman kasi magbibigay ng komento anumang bagay na konklusyon hanggat di pinag-aaralan, kaya empirical ang tawag yan doon sa sinasabi nila na formal science. Okay? Masayo dyan, sa Tagalog, mga formal na agham, ang pag-aaral ng formal na sistema, gaya ng mga nasa ilalim ng mga sangay ng lohika at matematika na gumagamit ng priori kumpara sa empirical na pamaraan. Pinag-aaral nila ang mga abstract na istruktura na inilarawan ng mga formal na sistema. That is a formal science. Okay? So, ang sabi naman dito sa natural science is ang mga natural na agham ang pag-aaral ng mga natural na phenomena, kabilang ang mga cosmological, geologiya, physical, chemical, at biological na salik ng universo. Sabihin, may pinag-aaralan yan tungkol sa ating mundo, mga chemical na nakuha dito, physical na anyo, lahat ng uri. No? Kasi pag sinabi mong cosmological is upon the earth, means pupunto ito sa natural na lupain o mundo. Maaring hatiin ang natural na agham sa dalawang pangunahing sangay. Meron daw two branches, physical na agham at siyensya sa buhay, biological. Alam natin, merong physical at meron ding biological tungkol sa buhay. Okay?
mga agham, panlipunan at makatao o yung ating social science o humanity. Ang pag-aaral ng pag-uugali ng tao, yung behavior nila, no, pag-uugali, mga aspektong panlipunan at cultural nito. So yun po ang pinag-aaralan din. Napansin natin dito, lahat ng tatlo na yon puro pag-aaral. Talino, knowledge, para maka-obtain ng knowledge. Kasi nga, nakakain na nga ang tree of knowledge yung good and evil. Okay? So dahil ito po, ang science po, alam natin na kaya na sinabi ko nga, mula pa elementary hanggang college, pinag-aaralan na natin yung science. Okay? Ang tanong dyan, why we need to know why the tree of knowledge of good and evil has affected science? Okay? Okay. May katanungan kasi na kung bakit ba kailangan nating malaman, no? Na yung tree of knowledge of good and evil, dahil alam nating lahat, yung tree of knowledge ng good and evil, nandoon yan sa book of Genesis. May tree of life doon, tree of knowledge of good and evil. Pero kung gusto nyo magkaroon ng mas ma, mas mabigyan pa ng diin yan, merong isang topic po para dyan sa Book of Genesis, kung physical ba o spiritual na puno yung sinasabi doon. Kasi 3 puno doon. Kasi ang pinaturo sa atin, kumain lang ng mansanas. Yung daw tree of knowledge of good and evil, nagsisimbolo ng mansanas. Which is wala pong basihan yan sa Biblia. Okay? Yun. Are you born again? Sabi dito. Does your life cope with His Word? Does your action, does your life, does your dressing, does your behavior, does your spirit, does your faith all cope up with the Word of God? Then that shows the life is living with Christ. So kaya nakita natin ng pinag-aaral, pati yung mga behavior Hindi lang sa sinabi doon sa may formal science, kundi pati sa social science, may lahat yung may mga behavior, pag-uugali sa Tagalog yan. Kasi malalaman natin kung ano ang behavior ng isang hayop, ng isang halaman, ng isang tao, lahat. May dahilan yan. May pinanggagalingan yan. Okay? That's why it is pag-uugali. That is a behavior. Sabi ng ating mga ngaral sa the mark of the beast. Okay? Isa pa dito, now notice. Pansinin natin, sabi ngayon, perverted from innocence. Na-pervert daw sa pagiging inosente. Don't miss this now. Okay? The church has been with this last bill. Kumbaga daw, yung iglesia daw, natatalukbungan ng pagnanasa, makamundong pagnanasa, no? Notice what it's done to her. Tingnan mo kung anong ginawa nito sa kanya. It's perverted her from innocence to knowledge. Okay? Na-pervert, na baluktot mula sa pagiging inosente hanggang sa pagkakaalam, knowledge. See? The Holy Veil, alam natin merong banal na talukbong. Okay? Kaya nga tinanong ko nung nakaraan, ano ba ang nauna sa atin? Nakakain ba tayo ng tree of knowledge of good and evil o tree of life? Okay? Dahil alam natin, kung hindi nakakain si Eva at Adan ng bunga ng tree of life, dapat alam na nila na hubad sila, di ba? Diba? Dapat mayroon na silang kaalaman. Okay? Kasi yun ang kinakain. Kung nauna yung kinain nila yung tree of knowledge and good and evil. So meron silang kasing holy veil na tinatawag o talukbong ng kabanalan. She was innocent dahil doon sila ay inosente. With the last veil, she is knowledge. Nung kumain siya nung sa mamagitan ng makamundong talukbong pagnanasa, siya ay nagkaroon ng kaalaman, karunungan, okay? Bakit? She knows it's pleasant. She knows what it does. Alam niya kung anong ginagawa nito sa kanya. See, tingnan natin. It's a fruit tree to be desired.
ito ay bunga daw, no? Na ito ay pinagnanasaan. Okay? Making one wise. Pwede ka bang tumalino kapag mansanas ang kinain mo? Hindi. Kasi spiritual yon. Dahil nung nakain nila, nalaman lang nilang hubad sila. Nagkaroon sila ng knowledge na hubad sila. Nawala yung pagka-inosente nila o kabanalan. Kaya ngayon puro kalaswaan ang nangyari. See? She is perverted from innocent to knowledge. Mula sa pagka-inosente hanggang sa kalaman. From holiness, mula sa kabanalan hanggang sa kalaswaan. Last, okay? And from life to death, mula sa buhay hanggang sa kamatayan, this kingdom has to die. Ang kahangariang ito ay ay mamamatay. This kingdom shall die. Itong kahariang ito ay mamamatay. The God of heaven will destroy it from the face of the earth. Okay, gigibain ito ng Diyos sa mukha ng mundo. So that is in the Satan Eden. Pinangaral yan sa Satan Eden. Okay? So may kita niyo dyan na nung wala silang partaking ng tree of knowledge and good and evil, namumuhay sila ng may kabanalan kasi may holy veil sila eh. Pero nung nawala na yon dahil kumain sila ng tree of knowledge and good and evil, nagkaroon na sila ng last veil. Ng makamundong pagnanasa, kahalayan. Okay. Ang susunod is, natanong dito is, in what way does the tree of knowledge of good and evil affected science? Sa paanong paraan na apektuhan ng tree of knowledge of good and evil ang siyensya o agham? Okay, remember, hanggang sa ating present age, ang science ay gumagana in progress. Lahat ng tao na matatalino, mga scientists, umiimbento sila ng mga bagong paraan ng gamit ng tao o maabot nila yung ibang lugar sa kalawakan. Okay? Sabi dito kasi, I said, you can't prove God by science. Hindi mo pwedeng patunayan ang science, ang Diyos sa pamamagitan ng agham. You have to believe Him. Dapat pinaniniwalaan mo siya. You don't prove God. You accept it. Dapat hindi mo papatunayan ang Diyos, kundi dapat tanggapin mo. You believe it. Dapat panampalatayanan mo. Dapat wag mga daanin sa science. If you can prove it, it's no more faith. Okay. Kung ito ay napatunayan mo, hindi na ito pananampalataya. Okay? Kasi nga ang science, laging may patunay pag-aaral. Then it's something you can explain. Okay? Kaya nga lumawak yung medical science dahil maraming nagkakasakit. Wala na kasing pananampalataya yung iba. Hindi ko naman nilalahat, no? Pero yung iba, doon na lang sila umaasa sa ang pagpapagaling, kailangan dumaan ka sa ospital. Na hindi ka pwedeng pagalingin ng Diyos right and then. Okay? Okay? Then something you can explain. God cannot be explained. Hindi raw pwede mo explain ng Diyos. Hindi dadaanin mo sa explanation sa intellectual o knowledge. Hindi. Is coming by faith, no? Sabi sa Hebrews chapter 11, no? Pinapaniwalaan mo kahit di mo naman nakikita. Then rode our leader further and he said, I don't believe and there's nothing in the world can make me believe. Sabi. Said, kasi may kausap dito si Brother Branham. Ang sabi, Joseph was the father of that baby. Ang sabi ng Brother Branham. I said, God was the father of that baby. Sabi niya, there is no such thing. Kasi hindi nga niya napatunayan. And I said, oh, nonsense, sabi ni Brother Branham. So, yan, mababasa yan sa paradox. Okay? Scientifically, you cannot prove God. Okay? Nasabi dito, alright, Satan has his intellectual giants. So, alam natin, meron siyang mga higanteng intellectual. You remember they said there was a giants in the land in them days? Naalala nyo ba na meron mga higante sa mga araw na yon? Giants
He still has them intellectual giants. Meron silang matatalino mga higante. Oh my, see? In them days, when Noah spoke about it, there's coming a flood. Nung pinangusap ito ni Noah, ay merong darating na baha. See? They didn't believe that. Hindi nila ito pinaniniwalaan. Yet, they were religious. Oh, tatapat sila yung mga religyoso. But it didn't stand up to their specification of science. Ito hindi kasi nakaangkop o tumatayo sa kanilang mga detalye o specification ng agham o siyensya. How that is going to rain down there when there's no rain up there. Paano nga? Kasi siyempre, kung merong ulan sa taas, merong ulan sa baba, di ba? Kasi pinag-aaralan nila sa science. Kasi kung baga noon, ang counterpart ngayon may pag-asa. Ang sabi ng pag-asa, halimbawa, ang init-init. Tapos sasabihin ni Noah, uulan, babaha. So, hindi nila paniniwalaan because of the science. Prove it by science, there's no rain up there. So, mababasa natin yan sa putting on the whole armor of God. Okay? Sabi dito, what are these results in relation to? Ano itong magiging resulta nito sa relasyon na sa mga tao, sa buhay ng mga tao, lives of the animals, pamumuhay ng mga hayop, sa pamumuhay ng halaman, o kaya yung our very own planet Earth. Ano nga ang resulta nito? Dahil kinain ni Eba't alam Biro mo, kinain niya yon pero ang naging resulta, naapektuhan lahat hanggang ating planeta, no? So, isa-isayin natin, no? Ang sabi dito, lives of the people. Ang sabi kasi sa Daniel, but though Daniel shut up the words and seal the book, even to the time of the end, many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Ang sabi ni Daniel dan, ngunit ikaw, Daniel, I'm sorry, babalik natin, no? Okay, sabi dito, ngunit ikaw, o Daniel, isar mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng parito at ang kaalaman ay lalago. So the knowledge shall be increased in this end time. Bakit? Kaya nga tayo na sinasabi nila, alam nyo ba ibig sabihin ng alpha generation? Nandun na raw tayo sa alpha generation. Ibig sabihin, yung mga sinilang na to ay sinilang sa digital world. Ibig sabihin, yung mga bata ngayon na lumalaki ay exposed na sa digital. Ibig sabihin, sa computer yan, sa cellphone, sa mga gadget, no? Yun, babad na sila at hindi na nakakapaglaro ng syatong yan. No? So, yun na nangyari sa ating panahon ngayon. Lalago ang kaalaman sa huling panahon. Okay? At sabi pa nga dyan, many shall run to and fro. Of course, kasi mabilis na ngayon ang transportation from plane, sa barko, sa automobile, at even na lumilikha sila ng isang transportation sa buwan na for hire. So hindi lang ang biyahe mo bansa, buwan ka na babiyahe, no? So mayayaman na makaka-afford noon. Okay? So yun po ang ating nakikitang paglago ng siyensya ay nagbigay ng daan upang bumilis ang transportation. At higit sa lahat, ang mga tao ay madali lang makakuha ng information. Madali lang silang kaya nga sabi yung IT is information technology. Pag-aaral na makakakuha ka doon, no? Madali mong maintindihan. Kaya lawak na yan. At ganun din, meron na nga tayong chat, artificial intelligence na nga, meron na rin tayong ganun, no? So nakikita natin yung paglago ng knowledge sa huling panahon. Kaya makikita natin diyan, no? Yung sabi nga nila, hindi naman na-invento ng tao ang apoy. Na-discover niya. Iba yung discover sa invented, no?
Pero ito nga sa atin, naka ano ng kuryente, naka-imbento niyan, no? Lahat niyan, anong nangyari? Lumawak pa ang kaalaman natin. Dahil yan po ay napapakinabangan na ng mga tirahan sa kanilang pagluluto, kanilang ilaw, okay? Pati yung mga transportation, no? Ibig sabihin yan ay lumago ang siyensya na ating tinatamasa magpas hanggang ngayon, ginagamit natin yung mga knowledge na yan. Kaya pag-aaralan natin later on, ano ba, nakabuti ba yan sa atin o merong naidulot na masama yan sa ating planeta o sa ating tawag dito, ating mundo. Yan. Kaya lang, nung pag-progress ng kanilang kaalaman, from atomic bomb, kung nababasa natin yung nakaraan, yung hydrogen, from hydrogen, atomic bomb to nuclear bomb. No? Pansira na ng tao yan. Hindi na yan pang tulong sa tao. Panira na yan. Kasi dalawa nga ang nakukuha mo doon sa tree of knowledge, good and evil. Dalawa, good tsaka evil. Okay? Nasabi dito, and about 6 weeks ago, I was in Chicago, and a great line on the front page, where science has found that in human heart, in the center of the human heart, sa gitna raw ng puso ng tao, is a little compartment. May maliit doon na sisidlan, no? Where even a capsule or blood never touches. Wala daw, corpuscle pala, wala daw doon, panahan doon na dugo o anuman na bahagi ng tao, no? Okay? The animal life hasn't got it, but the human has got it. Okay, ang hayop daw wala nun, no? Pero ang tao meron. And science say is the occupation of the soul. Ang sabi ng siyensya daw, ito ay pinanilalahanan ng kaluluwa. Then God's right. After all, He always right. Yes, sir. Okay. Nalaman ng siyensya na ito daw ay pinananahanan ng kaluluwa. Ang tanong nga dyan, nakita na ba ng siyensya ang kaluluwa? Diba? Kasi kung pinag-aaralan nila yan, mayroon silang ebidensya. But they concluded that is the place where the soul dwells or resides. And we know that science, maybe sometimes, will prove that God is true. At kasagaran nga, pag hindi napapatunayan ng science, it is a miracle. At alam natin, ang end of the line of science will be the beginning of the light of the Lord Jesus Christ, yung creation niya o kaya kanyang works. Okay? Kasi hindi naiintindihan ng science ng work of God kasi miracles eh. Okay? Ano naman daw, sabi dito, ano naman ang epekto nito sa buhay ng mga hayop? Well, science say, wait. We can breed the woman to the monkey and to the pansy, o yung chimpanzee yan, ibig sabihin, and then vice versa. A man breed to the chimpanzee. It won't work. Palahi daw, no? Tao sa chimpanzee. Hindi raw ito magkakaroon ng realization. Breed it to other animal. It won't work. Blood won't mix. Take your blood. Is altogether different blood. Kunin mo raw yung mga dugo at pagsamahin mo, ito yung magkakaiba pang dugo altogether. Kasi alam natin na kailangan meron kayong similarity ng dugo para kayo makabuo kayo o mag-interbreed kayo ng hayop at tao. There is some blood between here. Meron daw dugo sa pagitan nito, no? Somewhere, no? And they can find that animal at hindi nila mahanap ang hayop na yon. Okay, tandaan natin may nahanap kasi si Charles Darwin na missing link pero hindi niya matagpuan. Bakit? Kasi nga sinumpa na 'yon, 'di ba? Sabi doon sa Genesis chapter 3, no? Sabi niya, "Oh, hallelujah, I'm getting to feel religious right now." Notice, pansinin niyo, no? Why? Bakit? God hid it from them. Itinago ito ng Diyos sa kanila. There ain't a bone in a snake. Wala man lang buto ang dyan sa
ahas. Let's look like a human bone na kapareho ng mga taong mga buto. He put that thing so far away that it couldn't be discovered by smart men. Yung tinago niya yun ng malayong malayo at para ito hindi madiskubre ng matatalinong tao. Okay. So yun ang nangyari, no? Kasi alam na ng Diyos, in His mind, na darating ang araw na pag-aaralan niya ng mga tao, no? Sa science. Kasi anything that was created by God, pinag-aaralan ng tao yan. Mula sa mundo, sa tao, sa hayop, sa animal. Hindi lang yun, pati sa universe, hanggang umabot na ng buwan at araw, ibang planeta, di ba? Yan ang pinag-aaralan ng tao. Kasi ang principle natin, they studying, which it will come out with their observation kung ano yun. Kasi to see is to believe eh. Pag-aralan mo to understand. Okay? Yan ay sa serpent seed na mensahe. Okay? So, doon na kasi nga, sabi nga ni Charles Darwin, naggaling daw tayo sa unggoy. Tama ba? Pero wala namang katunayan yun, no? Na tayo mula sa unggoy. Unang-una, magkaiba ang dugo, eh. Hindi pwede magsama. No? Kaya ang ano na lang ni Charles Darwin, no, may isa na lang yung missing link, which is being cursed by God. So yun po ang dahilan nun, no? Isa pa dito, now when the lion, remember we're studying, ano ang naging naging tawag dito, epekto sa buhay ng mga hayop. Anong sabi dito? Now when the lion was first created, nung nilikha ng Diyos ang leon, no? He was a friend of man. Siya ay kaibigan ng tao. It was the devil making him do that. Kaya daw yon ang dahilan, no? Kaya mag-aaway na sila. Ang kadahilan yun ay ang demonyo, no? That's right. In the millennium, dun daw sa milenyo, the wolf and the lamb shall feed together. Okay? Yung daw, yung mga wolf daw at ang tupa ay kakain magkasama. And the lion shall eat straw, yung bulok, no? Parang yung baka yan, no? Kakain daw ng mga damo rin, yung mga leon. And shall lay down with the balak na magkakaroon at hihiga rin magkasama ng parang baka, no? They will not hurt or destroy in the millennium. Hindi nila sisirain o sasaktan ng isa't isa sa kanila sa millennium. The devil will be gone. Ang demonyo daw ay wala na. It's the devil that makes wild beasts tear and rip and eat. Kaya pala nagiging mabangis yung mga hayop, no? Ngayon, mga leon, mga leopard, lahat, okay? Hippopotamus, ano pa man, kumakain, naninira, okay? Bakit? Kasi ang demonyo ang may author noon, may kadahilanan. Okay? Yung ugali nila, hindi nakatulad yung ugali yung simula pa lang na hindi pa kumakain si Eva at Alan. And things like that, the way they do. It's Satan does that. Si Satanas ang gumagawa niyon. But the greater was he that was in Daniel, that he was in the lion. Kaya nga mas dakila daw yung kay Daniel kaysa nasa leon. See, greater he that is the prophet than he that was in the lion, na mas dakila na kay Daniel kaysa sa propeta kaysa nasa leon. So, babasahin niya sa he that is in you. Okay. Ano naman apekto nito sa buhay ng mga halaman? Okay. Sabi dito, now we find or prove that message is just timely. What I'm speaking to you about to prove it, look about days of hybriding today. Alam nyo, ginamit na term ni Brother Branham dito is hybriding also sa halaman. Pero that is alam natin may grafting yan ginagamit, no? Trying to make a prettier species. Kasi gusto natin ng mas magandang lahi, no? Look at hybriding. Look in the plant life. Tingnan nyo yung buhay ng halaman. Here last summer, it was this summer,
I had a little old wildflower. Meron daw siyang maliit na matandang tawag dito na na bulaklak sa ilang, no? He was showing me out there a few minutes ago. It come to my mind a little wildflower, okay, ang maliit na, bulaklak na yun, no? It, it, I had in the bed here, I had to water that thing twice a day. Kailangan kong diligan yun sa 2 beses sa isang araw to keep it alive, para ito mabuhay. It was a hybrid. Ito raw ay na hybrid, no? But it originated from another little yellow flower. Ito ay mula sa original na dilaw na halaman na bulaklak, which was put together with something else to make this flower. Meron daw inilagay na kung ano na para ito ay maging ganitong bulaklak. Okay? So continuation. And that little guy stood out there. When you could dig 10 feet in the ground, kung ikaw ay makapaghukay ng 10 pies sa lupa, and couldn't find even enough moisture to spit, hindi ka makahanap ng anumang hamog doon, no? Hindi sapat na hamog. So it was just living in the dust. Nabubuhay lang ito sa labok, and it was just as pretty. Pero ito ay maganda pa rin, and it didn't have to be watered. Hindi mo na kailangan itong tubigan, no? Diligan. It was the original. Yan daw ang original. It wasn't hybrid. Hindi yan yung hybrid, no? There was nothing mixed to it. Kaya pala, napaka-delicate pala, masyadong meticuloso kapag hybrid. Mapabayaan mo ng konti, mamamatay na. Diba? It was genuine flower, and this was something mixed with it. Have to water it and pet it and baby it. Yung hybrid kasi, alagaan mo, baby mo para ito ay mabuhay. Kung hindi, mamatay ito. At hindi lang yon. This you didn't, no bugs got on it. We have to spray it and everything else. So, hindi, kaya mo sprayin yung halaman para wala doon mga peste na dumapo. And to keep them, no? And the flies and nuts and things, them off like that. If you don't kill them, kung hindi mo alagaan ng ganong metikulosong pag-aalaga, ay mamatay yung halaman na hybrid. Pero yung original, kahit di madiligan, walang tubig, wala man lang, buhay pa rin, no? Maganda pa rin. Okay. Ano naman daw ang sabi nito? What are these results in relation to our very own planet? Ano nangyari sa planeta, no? Sa ika-4 na natin, no? Sabi dito, and then this is life. Man began to achieve things. Okay, ang tao nga ay naka-accomplish, no? Naka-achieve ng mga bagay. But when he did, he began to leave God out of picture. Nung nagawa niya yon, iniwanan niya ang Diyos, no? Sa larawang yun, parang iniwanan niya sa kanyang buhay, no? He began to have selfish motive. Nagkaroon na siya ng madamot ng mga motibo. And when he did that, he began to think of something for himself. Nag-iisip na lamang siya para sa kanya, hindi na para sa Panginoon. Di ba? Makasarili na eh. And when find that it isn't long until he had corrupted the very planet. Makasarili siya. Napabayaan niya kung anong epekto ng mga kanyang inbensyon, anumang ginawa niya, para makurap yung kanyang planeta na pinaglagyan sa kanya ng Panginoon. Okay, kumbaga, yung ginagawa mo, babalik yan sa iyo kasi sinisira yung ating mundo. He had got in such a condition, nasa ganyang kalagayan, till even his Creator grieved. Nanibugho na ang tagapagliga. Him at his heart, sa kanyang puso, that he had ever made man, na kanyang nilikha ang tao. Alam naman natin na nibugo ang Panginoon nung time ni Noah, kaya ginunaw niya ng mundo. Kasi nga yung mga tao, nag-hybrid na rin. Anong hybrid? Nag-asawa ng anak ng lahi ni Cain.
sa Genesis chapter 6. And you can imagine how God felt when He seen the very creature He made in His image, di ba? Kaya nga may imagine mo ba kung paano nararamdaman ng Panginoon na nakita ang kanyang mga nilikha ayon sa kanyang larawan? Na binigyan sila ng kapamalaan, dominion, and how that He made him to do something for him, na kung paano na gumawa ng mga bagay para sa kanya, and yet He turned all His strength at kanyang, subalit tinanggihan ang kanyang mga kalakasan at ang kanyang kapangyarihan. Para saan? Para sa kanyang to selfish desires and achievements. Para sa kanyang sariling mga pagnanasa, yung kanyang mga gustong ma-achieve. Okay? So yan po yung sinabi sa the unity of God in the one church. Okay. Sabi dito, may isa pang resulta sa ating planeta, no? Ang sabi dito, sa excerpt ng ozone depletion and climate change sa UK sa Air Information Resource, sabi dito, there is an additional factor that indirectly links ozone depletion to climate change. Meron daw hindi tahasang kaugnayan ng pagsira ng ozone depletion para sa climate change. Okay, pagbabago ng klima, no? Namely, many of the same gases that are causing ozone depletion. Alam mo yung ozone depletion, ang ibig sabihin nasisira na, no? Nadideplete, unti-unti mong nawawala yung ozone, nawawala siya kasi dahil doon sa mga gases na yun, no? And are also contributing to climate change. Habang nadideplete, siyempre magbabago yung klima. Kaya nga dito nga sa atin ngayon, napakainit nga dito sa Pilipinas, no? May heat index sa ibang mga probinsya. Sa iba naman, umaapaw ang tubig. Natatabunan na yung mga bahay ng tubig. Yung iba naman, nag-i-snow. Diba? So, iba't iba ang extreme. Kasi pag sinabi mo ang climate change, that is extreme weather. May nakaka-apekto yan ng matindi. Saan? Sa mga bansa. Okay? Sabi ba these gases such as chlorofluorocarbon, ayun daw yung isang elemento na nakakasira, and are greenhouse gases, yung greenhouse, absorbing some of the infrared radiation. Humahatak yan ng radiation emitted by the Earth's surface. Na ito yung nilalabas sa tawag dito, sa ibabaw ng mundo, thereby effectively overheating the Earth's surface. At ito ay nakakapag-overheat ng mukha ng ating mundo. Sabi pa dito, conversely, changes in the climate of the Earth could affect the behavior of the ozone layer. Naka-apekto yan yung climate change sa behavior ng ozone layer because ozone is influenced by changes in the meteorological condition. Alam natin, pag sinabi mo meteorological, ay patungkol yan sa weather condition. And by changes on the atmospheric composition and could result from climate change. Nagre-resulta sa pagbabago ng klima. The major issue is that the stratosphere, alam natin yung mga stratosphere, di ba? Meron tayong atmosphere, di ba? Lithosphere. So, meron tayong mga sphere na tinawag, most probably cool in response to climate change. Therefore, preserving over a longer time period the condition that promote chlorine cause ozone depletion, yung daw chlorine cause ng ng depletion, ang pagkawala ng ozone in the lower stratosphere, particularly in polar region. Nandun daw yan sa polar region. Alam natin yung mga snow doon natutunaw, di ba, dahil sa init. At present, the amplitude and extent of such cooling and therefore the delay in the recovery of the ozone layer still have to be assessed. So, ina-assess pa. So, ang mangyayari niya, pag sobrang init na kasi natin, is the radiation of the sun will come into the earth and will affect
the climate of our planet. So masisira. Dahil alam natin kapag nagkaroon ng extreme weather condition, ay nagkakaroon ng calamities, nasisira ang ating planeta. So yun po yung doon sa result dun sa ating planeta, no? Aside pa dito, okay. And the first time, now look, he beat himself of gunpowder. Okay? Unang-una, ang tao, nagsimula saan? Nagawa ng gunpowder. What did he do for that? That was knowledge. Di ba kaalaman yan? Saan nakuha yan? Dito doon sa puno ng kaalaman ng masama at mabuti. And remember, the tree of knowledge and good and on evil is evil. Satan mismo. Doon galing yung knowledge na yan. The tree of knowledge, no? Sabi dito, he killed his comrade. Dahil sa baril, pulbura, pinatay niya ang kasama niya. The next, he beat him an automobile. Okay? Karoon ng automobile, sinagasaan. Automobile kills more than all the wars. Put together ang pag samasamahin mo na aksidente sa automobile, ay sa World War na ginaganap sa atin, sobra pa yung namatay sa automobile. Knowledge still, he got himself a hydrogen bomb. Ayan yung sinasabi ko sa kanila. Then nag-progress na yung knowledge niya. Ano na, nagawa na ng hydrogen bomb. Sunod, atomic bomb. Sunod, ngayon yung pinakahuli, at nuclear bomb. I wonder what he was going to do with that. He constantly destroying himself by eating of the tree of knowledge. In spite na merong mabuting nakukuha doon sa tree of knowledge and good and evil, nakagawa sila ng instant noodles, di ba? Nakakain agad. Pero may epekto rin, masama. Kumakain naman sila ng mga prutas na hinybrid din, mga hayop na hinybrid din. Chemically treated sila, no? So, anong nangyayari? Nakaka-apekto ito sa mga tao. Okay? Yung mga hayop nakaka-apektuhan din. Di ba? Kapag ina-apply mo yung mga experimentation. Okay? So, ganun din. Kaya nga sila, dati, gunpowder lang. Ngayon, tumaas ng tumaas. Naging hydrogen, naging atomic, tapos naging nuclear. Why? Because ang mga tao, meron silang knowledge. Meron silang study laging, always study. Dahil habang buhay, nag-aaral ka. Kaya nga elementary ka pa lang, may science ka na . Ngayon, nagtatrabaho ka na, may science ka pa rin. Diba? Araw-araw ka nagmamaneho, that's the product of science. Okay? So, anong sabi pa dito? Sa guide, hiding himself in simplicity. Today, we're so scientific. Tayo daw ay masyado na sa agam, no? Till we can tell how many molecules. Hanggang sa malaman natin kung ilan yung mga molecules. Ang liliit nun. Pinag-aaralan natin to sa elementary pa lang, di ba? Sa high school. It takes to make an atom. Para lang ilang mabuo ang atom. How many electrons? Electron. And so forth. And split that atom. Biro mo, hinahati mo na yung atom. Di ba? Dahil nung sa unang panahon, hindi naman atom ang pinag-aaralan, gunpowder pa lang. Ngayon, ito na, nag-i-split na. Bakit? Knowledge. And tell you how it's done. Make an atomic bomb. Gagawa ng atomic. Kanina, hydrogen, ngayon, atomic. Tapos itong present age, nuclear. And then we can explain how we done it. But walk over a blade. Pero subukan mo lumakad sa mga usbong ng damo, no? Pag umusbo kasi yung damo, may tinatawag na blade, we cannot explain. Hindi natin pwedeng ma-explain paano tumubo yun. Pero paggawa ng mga nuclear bomb, atomic bomb, hydrogen bomb, makayang-kaya natin explain. Pero yung simple lang na pagtubo ng buhay mula sa damo ay hindi natin ma-explain. Okay? So, does science commit us to get closer with God in some way? Pwede na ba ang science ay makapaglapit sa atin sa Diyos sa anumang kaparaanan o may paraan, no?
Sabi dito, sabi ni Brother Branham dito, "Now I salute every doctor." Sinasaluduhan ko ang bawat doktor. Yes, sir. Every medical science, lahat ng mga medical science. God bless din, pagpalain sila ng Panginoon, no? Ng Diyos, and help that they're done for the people. At tulungan sila sa ginawa nila sa mga tao. That's correctly. What would you do in the world today without it? Okay? Ano daw gagawin mo, no? Kasi ba, pag nagkasugat ka, tapalan mo lang ng bayabas yun. Pumata ka lang ng dahon, lagay mo. Pero because they have medical science, meron man tinatahi yung mga sugat ng malalalim, di ba? I thank God for medical science. Okay? May mabuti rin palang nakukuha talaga sa good and evil. Yung good nakuha dito ng medical science. No? Kasi yun ang tulungan para kung may sakit tayo, meron sa ating doktor na umaten upang i-diagnose tayo at bigyan tayo ng kaukulang pampa-recover na ating karamdaman, no? Para mawala ito. I thank God for my automobile. Siyempre, hindi na tayo naglalakad. Oo, kasi kung maglalakad tayo na napakalayo, baka pagdating natin sa trabaho, matulog na lang tayo dahil sa pagod, no? If God hadn't let science make me an automobile, I have a hard time walking up here. O yan. Siyempre, mahirapan ka talaga sa paglalakad. For electric light, may ilaw na tayo sa gabi. No? Nakakita natin yung ating tahanan. Hindi na tayo nagkakandila. No? Kasi ang liwanag, mas okay ba? Sabon, panghugas ng kamay, and toothpaste para i-toothbrush natin ating mga ngipin. And thank Him for everything because all good things come from God. So, yung ibig lang sabihin ng propeta, lahat ng mabubuting bagay na ating tinatamasa ay nakakapagbigay sa atin ng mabuting resulta. Ito ay galing sa Diyos. So, demonology, physical realm. Yan po ang kanyang mensahe dyan, no? At pa isang tanong, does science contradict our faith to God? Kumukontra. Nagkakaroon ba ng paglaban ang siyensya o agham sa ating pananampalataya sa Diyos? Sabi dito ng ating kapatid na si Brother Branham, I seen the other day where the science is trying to contradict me. Nakita daw niya ang siyensya o agham ay nagtatry na siya ay kontrahin in what they used to say. When I said, anybody that believed that Eve eat an apple, yung sinabi niya kasi na lahat na naniniwala na si Eva ay kumain ng mansanas, now their science say, you seen it in the paper the other day, pero ang siyensya, nakita nyo na nakalagay doon sa pahayagan o dyaryo ng nakaraang araw, big headlines, napakalaking mga headlines doon. She ate an apricot, kumain daw siya ng apricot. Nonsense, sabi ng Brother Brian, hindi yung totoo nonsense yun Would that jiggle here? Yung ba, pagkain ba yun ay madadaya si Eva? Congregation, no. Sinabi ng congregation, hindi. Certainly not. Hindi siyempre. See, tingnan. They're just, that's what Cain thought, And he had brought the same thing back. Yan kasi ang tinuro kay Cain nung una pa man na kanya natutunan nung sa pagpumbabalikan natin yung Genesis. But God didn't receive his sacrifice. Kaya nga hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang sakripisyo o alay. And Abel righteous was revealed to him. Si Abel daw kasi ang matuwid at pinagpahayagan niya, no? It was the blood. Ito ay dugo. And the urat, the blood. At isa ay may kinalaman sa dugo nga, nagatid sa dugo, no? So, alam natin na magkaibang revelation ni Cain at ni Abel. Si Abel ay sa Panginoon, Presley, nare-reveal sa kanya may kinalaman ng dugo. At kay Cain naman, walang revelation, kaya mali ang kanyang inaalay. Yun lamang po. So hanggang dito na lang po at maraming salamat. At kung meron po tayong mairaragdag dito sa ating pinag-uusapan, ay malaya po tayong mga pagbigay. At ang papurit, pasalamat ay binabalik ko sa Panginoon.
At tayo po'y dumalangin sumandali. Hallelujah. Lord, nagpapasalamat kami dahil Ikaw ang Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran. At sa panahon, Lord, mula nang yumaong ang aming mahal na kapatid si Brother Branham hanggang ngayon, kataulang ito na 2024, Lord, na marami na pong taon na lumipas, marami nang nabago, yung mga generation na lumalabas, Lord, at lalo pong nagiging maigting ang pakikipagbaka ng iyong mga anak. At hindi lang po ang denomination ang tinitira ngayon, ang kaaway, kundi mismo ang mensahe. At Lord, nakikiklaim ng mensahe, Lord. But alam namin, Ikaw ang totoong mensahe na nagpahayag sa aming kapanahunan. At Ikaw ang magdadala sa amin sa panahon ng mga nobya, Lord, sa bride age. At Lord, salamat po dahil Ikaw ang Diyos na buhay. Iniling namin, Lord, naming karapat-dapat na kami totoo. Lord, sa tuwi na sa iyo, Lord, kaya mo Ikaw ang patuloy na manifest sa aming buhay. Ikaw ang Lord, magbigay sa amin ng tamang direksyon na aming kalahati at paglilingkod. Na anumang paglilingkod, Lord, na gagawin namin, Lord, hayaan mo turuan mo kami sa tamang paglilingkod sa iyo. Sa pangalan mo, Lord, binabalik namin ang lahat. In Jesus Christ's name, Amen. Maraming pong salamat mga kapatid muli. At pagpalain po kayong lahat. God bless you all. Hanggang dito na lang po.